Hi, Teacher Glay here, and welcome to the 6th episode of Life at 27. And we're back with another episode, but this time ay kasama ko naman na ang aking tatay. Papa, pakilala ko muna. What's your name? Yes, good morning, good afternoon, good evening. Lahat po kasi di ko alam kung anong oras kayo manonood, kaya binati ko na lahat. Ako nga po pala si Ian Deer, Patricio Cladera, ang poging father ni Glay, na sabi, kamukha ko, kaya dapat mag-agree siya. Oo, dapat mag-agree ako. Kasi pag hindi, pangit din siya. Oo, kaya wala akong ibang masasabi kundi, oo nga, ang gwapo. So, pero mas kilala siya na Ding. Ayan. So, Ding yung... nickname ko, Ding. Oo, Ding yung tawag sa kanya. Pero minsan, nakakatawa kasi ang tawag sa kanya, Landier. Oo. Mostly Landir eh. Kasi, bakit nga Landier pa? Siguro kasi minsan sa sulat parang L, kala siguro na L yun. Oo. Pero nung high school ako, ang tawag sa akin ng mga teacher ko, Dear. Dear. Okay. Kasi bukod sa cute nga ako, Ay, ganun. Kaya mukhang Dear. deer. Mukhang Hindi, deer. kaya Landier kasi parang minsan sa pagkakasulat, yung parang- I naging parang naging L. capital. Pero nakakatawa kay Papa, tinatanggap niya. Hindi niya kino-correct, guys. Kahit tinatawag siyang Landier, talagang wala. Hindi niya sinasabi na Ian Deer talaga siya. Kasi nahihirapan pa sila minsan eh. Di sabi ko, sige, kung yan ang trip nyo, kung saan kayo masaya, di supportan ko kayo. Parang gano'n na lang. So, yun. Pero yun nga, Ding yung mas kilala talaga siya na Ding. Yun yung tawag sa kanya. So, anyway, gaya ng palagi kong tinatanong sa mga guest ko, Papa, how's life? Kamusta ang buhay-buhay? Well, as now naman, masaya. Siyempre masaya dahil kahit paano nakabawi ako, nakasurvive ulit kami. Compared ng dati na buhay na although marami pa rin mga problema, mga trials na dumarating, pero nung naging medyo kasi ako sa pagiging Christian, parang na-overcome ko na yung mga hindi kagaya dati ng mga hindi pa ako sa Christian, talagang parang stress na stress ka, problema ka, parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo, gano'n. Hindi kagaya ngayon na kahit may mga problema, parang okay lang, basta alam mo nandiyan si Lord na handa kang tulungan, handa kang i-guide. Madali ko na sila ma-overcome, hindi kagaya nung araw na. Kaya ngayon, lalo na, yung family ko, siyempre. Kaya masaya. Masaya maging kasama si Lord sa buhay. Totoo naman. Kasi parang, yung mga problema kasi talaga, di ba, hindi natin po yun, mapipigilan. Di ba, sabi naman sa Bible, Yes. there will be trials and tribulations. Pero, the good thing is, ang kasunod nun, be of good cheer because I have overcome the world. Jesus is speaking doon Yes. sa verse na yun. So, yung buhay talaga kapag kasama si Lord, parang masaya siya in a sense na may assurance ka, Yes. may hope ka na, Tama. na hindi ka matatakot na ang ending nito ay talo ka. Hindi kasi may trials yan, pero dadaan ka lang. Tapos, ang ending nun ay more than victorious ka pa rin because of Jesus' finished work at the cross. At sabi nga ni Papa, sa buhay namin, sa pamilya namin, madami na talagang ups and downs, and kadalasan nga parang ang dami talagang downs, pero the Lord has been faithful sa amin, sa pamilya namin. Ano sa tingin mo yung testimony na pwede mong ma-share na talagang kahit ganon naging mabuti ang Lord sa buhay mo o sa buhay natin as family? Kasi kung testimony talaga ang sasabihin ko, marami. Baka hindi matapos tong podcast natin, baka abutin tayo ng... Kung ang dami kang pinatunayan sa akin ng Panginoon eh. Minsan nga, tatanong ako sa sarili ko, kay Lord, kinakausap ko, Lord, bakit parang sobra mo ko kamahal? Despite na ang dami mo na pinakita sa akin, kabutihan, faithfulness, lahat, ginawa mo ng lahat, pero, kumbaga, kasi alam naman natin na pinatawad tayo ni Lord noon pa, simula nung sa, pero, despite na gano'n, parang ang dami pa rin pinakitang kabutihan sa akin na ganyan nga, na yung mga Pero siguro yung isang pinaka testimony na hindi ko makakalimutan kasi nung time na yun, hindi pa rin ako active sa pagiging Christian. Pero actually matagal na kasi akong tumanggap kay Lord Jesus Christ. 19 nasa Brunei pa ako. Tinanggap ko na si Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Pero, alam mo ba yung parang
okay, tinanggap ko siya. Pero, hindi ko naman nilakaran yung will niya. Parang, gano'n lang. Basta yung, okay, tanggap kita. Narang gano'n lang, tinanggap kita. Kasi yung sister ko, bali marami siya mga friend na pastor, mga gano'n. Tapos, doon ako nag-umpisa na, yun nga, ini-invite nila ako, nag-church ako, nagba-Bible study. Kaya lang, nung kasi talaga, born again ako eh. Kumbaga, anti-born again ako eh. Basher. Oo, galit talaga ako sa mga born again eh. Pakiramdam ko kasi mga plastic, ganun. Noon, parang, kasi, that time, kasi di ba, pag unbelievers ka, mostly talaga tumitinga sa tao eh. Kasi hindi mo pa naiintindihan eh. Hindi mo pa alam kung ano yung ginawa talaga ni Lord Jesus Christ sa cross. Parang, kilala mo siya kasi ako, bata pa lang ako, kilala ko na si Jesus Christ. Alam ko, pag Pasko, pinanganak siya, kaya nagsiselebrate tayo. Pinako siya sa krus, ganyan. Pero yun lang. Hindi mo talaga alam, wala kayong relationship eh. Wala kayong relation na hindi mo alam kung gaano katindi yung ginawa niya para sa atin lahat, ganun, para sa mundo. Yun lang, ganun lang. Parang, kaya, para sa akin, okay, sige, tatanggapin ko si Lord as Lord and Savior. Ganun lang. Pero yun nga, hindi pa ganun kalalim. Kaya nung time nga na yun na yun nga sabi ko, siguro ito yung pinaka-testimony, talagang hindi ko makakalimutan. Kasi nga, ayun yung time na talagang back to zero kami. Nahinto kayo sa pag-aaral. Tapos si mama mo, yung tindahan natin. Kasi yun lang ang survive sa atin ang matagal eh. Doon lang tayo nabuhay, yun lang gumagana. Nung time na yon, nag-stop ng tindahan na almost 1 year. Hindi ko wala nang kita si mama mo. Tapos, ako nagkatrabaho. That time, sa airport pa ako nagkatrabaho eh. Ngayon, kasi agency pa ako nun eh. Dami natin utang. Yung sweldo ko talaga na yun, parang nakalaan lang kasi may bangko eh. May babayaran tayong bangko na. Puro loan kasi. Oo, pag hindi nabayaran yung bangko na yun, madidemanda tayo. Kaya kailangan talaga mabayaran mo kasi patong-patong na eh. Siyempre, sabi ko, pero time na yung agency pa kami. Yung agency namin, medyo yan eh. Lalo na sa mga pagdating sa mga, kunyari, sa mga, yung bonus, yung mga 13-month pay, ganun-ganun. Sasabihin nila, ito, lalabas na yung 13-month pay nyo. Pero wala yan, di totoo yun. Parang puro ganun lang, laging delayed. Yung sahod na delayed, ganun. Doon time nga na, di parang, the short story, parang, nung araw ng sweldo, eto na. Kasi yung sweldo ko, eksakto ang pambayad sa bangko eh. Kunyari, ganyan yung sweldo, sabi ko nag-umpisa na si Kaaway. Alam mo naman yan, parang, iniisip ko kasi, sabi ko, pag pinambayad ko to, wala na rin matitira. Wala na naman kami pera. Kumbaga, paano ano yung papamasahe ko? Sabi ko, siyempre, doon na yan. Alam mo yung mga kaaway, yan magaling eh. Si Satan. Oo. Pag naisip niya na, ito, weakness nito, ganyan. Parang papasokan ka na. Ano mo muna, isabog mo muna. Pag nanalo yan, di may pera ka na, ganyan, hindi ka problema. That time nga, hindi pa naman ako ganun sa Sabi ko, tama, sabong ko muna to. Ganun, yun na, sabong. Siyempre, alam mo na mangyayari. Satan yun eh. Hindi ka naman bibigyan ng magandang yan, para hindi ka naman para mapagandang mo eh. Yun na. Pagsabong, natural talo. Sabi ko, patay. Ano kaya ibabahid ko ngayon sa yun na, doon pa lang. Nung araw pa lang na yun, nung pag-uwi ko galing sa bungan. Nasa jeep ako, tulala ako, nagsasalita ako mag-isa. Hindi ko nga alam na yung mga sakay ko sa jeep, mga nakatingin na pala sa akin kasi nagsasalita ako mag-isa na parang galit na galit ang sarili ko na kung ano naman sinasabi ko. Ganyan. Pero siyempre, hindi ko napapasit kasi yung ko nga, parang stress ako eh. Kasi nga, problemado ako eh. Nagulat ako, nakatingin lang sa akin. Siguro parang mga takot na itsura nila kasi siguro kalit na baliw na tato Ganon. Sobrang ko noon. Yung tagang pinakamatinding stress na naranasan ko sa buhay ko na parang hindi ko na alam gagawin ko. Tapos pag uwi ko nga, siyempre, si mama mo, Opa, samahod ka na? Sabi sa akin, kasi yung bangko, tumatawag na, ganyan. Sabi ko, hindi pa may. Sabi ko, delayed na naman yung sahod. Sabi niya, kailan daw? Di ko nga alam eh. Sabi ko, eto na, ganon. Tapos, sabi ko, hindi ko na alam ito gagawin ko. Sabi ko, Lord, totoo ka ba? Sabi ko ganon. Kasi kung totoo ka, sabi ko ganon, parang kina-question ko pa siya. Yung pag-pray ko, parang question pa eh. Na, kailangan kita, ganon. Sabi ko, kasi talagang wala na ako malalapitan. Ikaw na lang, sabi ko. Pero, nung huli, talagang parang sincere na ako sa pag-pray, Lord, alam ko, sabi ko ganon. Kasi nakapakinig na naman ako ng salita ng Diyos nung araw eh, nung nasa Brunei pa ako eh. Parang nag-seek in lahat yung mga sinabi sa akin ng mga friend ng ate ko, na basta si Lord, humingi ka lang sa kanyang kapatawaran,
lumapit ka sa kanya, naalala ko pa yung kwento na nakapako sa cross na nagsabi lang sa kanya na, ganun Lord, dali mo ako. Pero sabi niya, sige, ngayon pa lang. Parang ganun siya kakaano, basta, parang inano ko rin sa Lord. Sabi ko, sige Lord, talagang ako, lumalapit ako sa inyo, humingi ako ng kapatawaran na sana, tulungan niya po ako, wala na po talaga ako, yung mga surrender ko na po talagang ganun, sarili ko sa inyo. Di, siyempre, ganun lang, pray. Pero, problema pa rin ako kasi talagang lahat, dinapitan ko na. Lahat talaga ng tao, unutangan ko, ultimo yung ATM na pinagsanglaan ko, sinasanglaan ko ulit. Parang dinaragdagan ko, ayaw na rin pumayag. Kasi sabi niya, hindi na pwede. Ang laki na ng mo sa ATM, hindi ka pa nga nakakabayad. Tapos, excuse, magdadagdag ka naman. Di wala na talaga. Kumbaga, hopeless na. Sabi ko ganun. Hindi nung pagpasok ko ng gabi, kung ano na naisipan ko. Nasa bus ako, gusto ko nang tumalon. Naisip ko na taga mag-suicide. Tapos hanggang sa nakikita ko yung babae, may hawak ng cellphone. Parang gusto ko na isnatchin. Dumating sa point na ganun nakatinding kaanuhan ko. Kasi wala na talaga hopeless na talaga ako. Sabi ko, wala na. Bukas, sabi ni mama mo, sabi niya, pag hindi pa natin nabayaran ngayong araw na to, ay bukas, wala na tayong magagawa. Sabi niya ganun. Isa sa atin makukulong, sabi niya. Makukulong tayong ganun. Di, grabe na talaga yung ano ko nun. Hanggang sa, nakalagpas ako sa, tapos iyak ako ng iyak. Nasa bus ako, may iyak ako. Mag-isa, sabi ko. Pero, humingi pa rin ako, Lord. Sabi ko, nagmakaawa ko. Sabi ko, Lord, please. Sabi ko, ikaw lang po talaga makakatulong sa akin. Sabi ko, gano'n na. Sabi ko, wala na talaga ako ibang malalapitan. Kaya na lang. Sabi ko, hindi na kayang i-save ng tao. Sabi ko, gano'n. Tapos yun nga. Habang galak. Lumagpas pa ako. Dahil nga sobrang lumagpas sa bus. Nakarating na ako sa Baclaran. Kasi dapat sa Road lang bababa. Lakad pa ako pabalik. Pero tulala. Naglalakad ako na parang wala ako sa hanggang sana hindi ko naman nakarating na lang ako nandun sa trabaho. Pagdating sa work, pagsakay ko na sa may shuttle kami bago makarating din sa pinaka namin, work namin. Pagdating sa shuttle, napansin ako ng driver, ng tropa ko rin niya, pre, ba't ganyan ka? Tulala ka, parang wala kang sarili Sumakay ka nga ng parang nakaganong ka lang. Ha? Wala ka, wala. Tapos sabi niya, meron akong good news sa'yo. Hindi ko pinapansin kasi wala, magulo na may isip ko. Kala ko ano na sasabihin. Isip ko, pakalam ko lang sa mga kasi yung problema ko. Sabi niya, parang good news. Di ganun siya, daldal sa handal. Ganyan. Hindi ko iniintindi. Nung pagsabi niya, alam mo ba, sabi niya ganun sa akin, yung agency natin, nakalimutan ko na yung agency namin Basta yung agency, sabi niya, magugulat ka. Sabi ko, hindi ko pa rin siya iniintindi kasi lumabas na yung 13-month pay natin. Doon ako na Sabi niya, sabi niya, miracle. May imposible. Sabi niya gano'n. Yung agency natin, mo naglabas ng biglaan na walang pasabi. Sabi ko, totoo ba yung sabi mo? Sabi niya gano'n. Oo, pre, sabi niya, lahat ng tao doon sa atin, nagtataka sila. Bakit gano'n? Na biglang lumabas na wala namang dahilan. Agency namin, lagi kang delayed yun. Tapos, nung that time, siguro October lang Ang tagal pa para mag-December. Sabi ko, hindi pa rin ako naniniwala. Sabi ko, ako, ini-step lang ako nito kasi sabi ko, siguro baka napansin niya, pinapasaya lang ako. Kasi nga napansin niya, wala taga ako sa sarili. Di sabi ko, pero kahit sabing nag-ano pa rin ako, Lord, totoo ba to? Parang gano'n pa rin niya. Lord, sabi ko gano'n. Siyempre, kung totoo man to, maraming salamat. Sabi ko, pero nandun pa rin nag-iisip pa rin ako hanggang sa makarating nga kami doon. Pagdating pa namin, narinig ko na masasaya. Yung mga empleyado, parang miracle talaga, ganun. Pampira. Hindi natin alam. Oo, nagkakagulo talaga sila. Sabi niya, pagdating sa locker, talagang iniyak ko ng todo-todo. Tago pa nga doon sa CR kasi nayari. Siyempre, naiyak. Sabi ko, ang gano'n ako doon kasi parang grabe talaga si Lord. Talagang pag lumapit ka sa kanya, kailangan mo talaga, hindi ever ka na bibiguin. Parang ipapakita niya talaga yung kabutihan niya sa'yo. Kaya yung sa pinaka-test po na nilagi yung kwento na doon ko napatunayan na talagang kung gaano kabuti si Lord. Basta lumapit ka sa kanya, maniwala ka lang sa kanya, magtiwala ka lang sa kanya, talagang tutuparin niya ang mga pangako niya sa'yo. Basta kaya nga, sabi ko, lakaran mo lang ang will ng Panginoon. Talagang hindi ka mahirapan. Yun nga, pero marami pa akong testimony ginawa si Lord sa akin, sa buhay ko, sa buhay ng pamilya natin. Pero yun lang isa sa kasi parang, para sa akin napaka-imposible na ganun Kasi imagine mo naman, alam namin na hindi kaya nga halos lahat, kasabi, miracle Kasi agency taga namin, laging, tapos yung galing kasi yung eksakto, nalilabas din ng 13 month pay, eksakto sa bayad ng bangko. Talagang parang sinukat. Sabi ko,
Kumbaga, kunyari, 6,600 yung babayaran ko. 6,600 talaga yung... Ay. Sabi ko, grabe, ang galing mo, Lord. Sabi ko, hindi ko alam kung sinong hinipo niya, sino sa mga boss. Na, kahit yung coordinator namin sa agency, naghulat. Sabi niya, hindi ko alam. Ang aga nag-release. Uti lang namin, ma'am, ba't ganun? Ba't nag-release? Hindi ko alam. Sabi niya, kahit ako nagulat. Sabi ko na, bigla na lang, hindi ko lang pasabi, nagulat na lang yung iba na check na mayroong laman yung ano. Tapos, saka lang nagsabi na, ano yan, 13-month pay. Ha? Nagulat. Kasi minsan nga, December 23 na. Wala pa yung ano, darating halos magwelga na nga yung mga empleyado. Ano pa yan, Pasko na, wala pa yung 13-month pay namin, ganun. Eh yun, October lang yata, magkakatapos ng October, lumabas. Dahil nga dun sa problema ko na yun, sabi ko, grabe. Yung kaya sabi ko, hindi ko talaga, sabi ko, pero bud pa nga doon, napakaraming ginawa ng, kung ikukwento ko nga lahat ng testimony ko, kulang yung oras natin, oo. Doon mo taga basta ako, isa lang sabi ko, doon mo taga mapatunayan na si Lord, talagang grabe. Grabe ang kaputihan, never ka taga niyang pababayaan, iiwan, basta magtiwala ka lang sa Kanya. Tsaka ano when you come to the end of yourself talaga, yung katulad nun yung nangyari kay Papa na super hopeless ka na nun, di ba? Na parang talaga. desperate na siya, na-imagine gusto niya na nga magnakaw, gusto niya magpakamatay. Kasi nga, hindi niya na talaga alam yung gagawin. Kasi, just to give a brief background nung estado ng family namin na yun, lahat kami magkakapatid, kami dalawa nung sister ko, nakastop kami nun, tapos yung brother ko naman, nag-aaral siya pero sa public school. So, ako pala parang nag-aaral ako nun, pero dahil pinang-utang lang din, kaya ako nakapag-aral. Kasi makulit ako, parang gusto ko talaga mag-aral. Tapos may time na nakikikain na lang kami sa kapitbahay namin. Ganon, tapos bibigyan na lang ako ng pamasahe nung parang, yun nga yung parang tatay-tatayan din namin na si Kuya Boy, no. So, bibigyan niya akong pamasahe para lang may pamasahe talaga. Tapos, kung magpapa-photocopy, wala na akong pang-photocopy talaga ng mga materials dati. Ganong leveling na kahit pangkain namin. Tapos si mama nun, parang, dahil nagsarado nga yung tindahan namin, naglalaba. Parang naglalaban na siya. Talagang dumating sa ganung punto na pumupunta na siya dun sa mga kapitbahay namin kung kailangan niya ng maglalaba. Tapos, kahit bunton na labahan for 300 pesos, may masubo lang or may makain lang kami. Ganong level. Sobrang lubog na lubog talaga kami sa utang. Kaya yung stress level ni Papa to the highest talaga na. Grabe. Kasi, kumbaga, gutom kami Kami na yun, magugutom talaga kami kung ano mangyari man nun. So, pero doon mo makikita na kahit gano'n ka mess up, di ba kung tutuusin, consequence talaga yun nung decision mo nun na parang, natempa siya, 'di ba? Yun na, pero na yun, natempa siya. So, may mga consequences talaga yung mga decisions natin kasi in life. Pero kahit gaano ka messed up tayo dun sa buhay natin, kahit gaano tayo, alam mo yun, dahil lumubog tayo dahil dun sa mga decisions natin, the Lord is still faithful and He is still good. Saka isa pa palang may share ko. Kasi 'di ba tayo minsan makukulit Yung alam na tayo, 'di ba? Parang sa sasakyan kay Charito, dun sa ban natin. Kasi 'di ba, gusto ko magkaroon ng sasakyan. Tapos parang nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, gusto ko magkasakyan, ganyan. Pray ako na sana pray ako ng pray. Nga sa parang sabi ko, talagang sabi ko kay Mama, talagang parang nakikita ko may binibigay na sign si Lord na parang bibigyan na talaga tayo magkasakyan, ganyan. Na sabi ko, dahil nga pinag-pray ko naman, sabi ko, talagang in-insist ko, parang inano ko talaga na magkaroon ng sasakyan. Eto nga, dahil siyempre si mama mo nakulitan, that time kasi na yung nakabili nga kami ng sasakyan, na akala ko talaga, na hindi ko man realize na talaga, ang sinunod ko lang doon yung will ko. Hindi, kasi, nung time na yun, nung ko lang, na sabi ko, ba't ganun? Parang, nung nabili namin, ba't ganun? Parang nahirapan kami. Oo, ang bigat. Ang daming problema. Nabaon pa kami sa utang. Sabi ko, Tayo, nabaon pa tayo. Sabi ko, akala mo na hindi ako kasama ng pamilya. Tayo. Sabi ko, ikaw nga pala, anak ko nga pala kausap ko. Akala ko hindi ako si Tony Gonzaga. Akala ko si Tony Gonzaga Akala ko nasa TV na ako. Akala ko artist na ako. Hi. Yun nga, sabi ko, parang malito Kasi, ang alam ko, kasi nung time na yun, na ako medyo nag-church na ako. Madalas na rin ako nasa church. Kaya siyempre, mas nakakapakinig na ako, mas lumalalim na ako ng konti. Sabi ko, dito, kasi kung
will to ng Panginoon. Sabi ko, hindi kayo maghihirap. Hindi kami problema. Diba, sino ba naman na, tatay ka? Anak mo, bibigyan mo ng napapahirapan mo pa ba? Diba? Siyempre, lahat ng kung bibigyan mo yung mga anak mo ng yung talagang hindi na sa mahihirapan. Kumbaga, yan na talaga. Sabi ko, parang kasi talagang grabe, na problema nga tayo, na gano'n, nagka-bound pa sa utang. Kasi nga, yung will ko ang sinunod ko. Yung na parang hindi naman talaga yun kumbaga wala pa naman sa, kasi dapat di ba kay Lord, dapat matuto ka lang maging patient ka lang eh. Kasi pag masyado ko naging minsan kala mo, ito na, ganyan, naging makulit ka, pero darating naman yan eh. Kasi hindi naman yung, mo nag-pray ka na, Lord, yun, parang, okay, ayan na, gano'n, parang gano'n naman, di ba? May parang God's perfect timing yan eh. Parang may tamang oras, tamang panahon. E di, gano'n nga nangyari. Ang maano ko lang dyan, kasi gito nga yun. Despite na, minunod mo naman yung will mo, parang ka na naman, ugaling tao, ugaling mundo. Na laging gustong mabilis, agadan. Agad, ganun. Akala mo, ganun. Na sinunod mo yung gusto, hindi naman nasunod yung will Lord. Pero, doon pa rin makikita kung gaano kabuti si Lord. Kasi, despite na hindi mo siya sinunod, hindi ka pa rin niya pinabayaan. Totoo, sasaluhin ka pa rin niya. Diba? Kagaya nung ba namin na, ang problema nga ako dahil walang mga pasukan, walang sabi ko, mababatak na tong ba namin, ganun, kasi nga. Pero talagang may mga tao pa rin siyang ginamit para makasurvive yung ban, makapasok sa isang kampanya na tuloy-tuloy yung kita. Diba? Ganun kabuti ang Panginoon eh. Talagang grabe. Kung talagang, ako talaga, nung makilala ko, mas nakilala ko si Lord, sabi ko, grabe. Minsan sabi ko, dapat doon pa pala. Kung naniniwala ko sa ate ko, isipin mo naman, early 90s pa yun. Early 90s pa yun. Di sana, hindi ako nagkirap ng ganito. Hindi na ako na-stress. Hindi ko naranasan yung kwento ko kanina na halos dumating ka sa point ng papakamatay ka, na halos gusto mo na magnakaw, gusto mo mag-snatch. Dapat hindi ako, ganun. Tsaka yung sa van, no, mabanggit ko lang, yung sa biyahe niya, dapat magtatagal lang yun for ilang months. Actually, for ilang months lang. Pero, sinabihan na kami. Oo, sinabihan na. May ilang beses na yun sinabihan na kasi kaya naman kami nakakabayad dun sa van na yon, dahil dun sa kinikita nung shuttle, naghahatid sundo siya ng call center. So, pero, dahil pandemic, kaya lang may shuttle. So, pero, praise God, kasi dapat 1-year contract lang, tapos na-extend. Tapos, ilang beses na yun laging sinasabi na titigil na, may mga natanggal na, kasi nga, back to normal na ulit. Pero, God is faithful talaga, no? Totoo yung sinabi ni Papa na, kahit resulta siya ng somehow ng pagiging pagmamadali, yung pagiging impatient ng tao, pero God is faithful. Pag sinabi niyang hindi ka niya pababayaan, that really settles, no? Yung pag sinabi niya yon, totoo talaga yon. Lahat ng promises niya, hindi yung parang sinabi lang para ma-comfort ka. Hindi eh. Pag sinabi niya yon, gagawin niya talaga yon. So, all you just have to do is to just trust Him. So, even up until now, almost 4 years na ata pa, no? Lapit na. Almost 4 years na, pero ongoing pa din yung sa hatid sundo niya. At masasabi talaga namin, it's really the grace of the Lord. Yung goodness lang talaga ng Lord yun. Kasi kung wala ang Lord, parang wala talaga kami. Siguro i-share na din natin sa kanila, Papa, yung yung kung paano tayo inangat ng Lord dun nung pandemic. Nung pandemic, kasi I think parang itong podcast na to more on testimony. Hindi ganito yung flow dapat, no? Pero ang sarap kasi talagang pag-usapan ng mga ginawang kabutihan ng Lord sa buhay ng family namin. Kung alam nyo lang. Sabi ko nga kung yung kwento ko lang lahat talaga, marami pa. Talagang kulang siguro talaga. mapapasabi rin kayo na, grabe naman, napakaswerte naman itong taon to. Kung may word na swerte. Kung may word na swerte. Sa mundo, napaka-bless pala. swerte Napaka-bless talaga. naman ng taon na to. Kasi talagang patuloy siyang pinainano ng Panginoon, parang gano'n. Totoo. Yun nga, yung family kasi namin, hindi kami perfect eh. We're not a perfect family. Dumating talaga sa punto na sobrang galit na galit ko kay Papa, na talagang parang gusto kong itakwil na lang siya. Ganong leveling. Kasi nga may mga instances talaga na sobrang, sinabi naman niya na sobrang lugmok siya sa sabong, na kasi kapag sugal yung kalaban mo, 'di ba? Damay pati kami. Kaya ako yung panganay. So parang ako, nakikita
nakikita ko yung struggle ng family ko. So parang inis ako kay Papa nun, galit na galit ako. Kung hindi lang talaga dahil sa pakikinig no na we are forgiven already by the Lord. Kung hindi lang ako nakaka-receive nung grace talaga ng Lord, baka tinakwil ko. Kaya nga, isa pa sa testimony ko na gusto kong sabihin eh. Napaka-bless ko talaga kasi yung mga anak ko, yan, sila Glay, napaka-bless ko dahil lumaki sila na kilala nila si Lord Jesus Christ, kilala si Father God na gano'n, na naging lumaki sila na maka-Diyos. Ako kasi talaga, hindi eh. Hindi talaga ako kisimba. Hindi ko kilala si Lord noon. Totoo lang. Kaya gano'n. Kaya isa talagang, ang dami, sabi sa inyo, ang dami kong testimony na kung ano, para maging ano dito, parang testimony of declarer na to. Gano'n nga siya. So anyway, yun nga yung banggitin ko lang yung pandemic. Kasi 'di ba, nung pandemic nung 2020, ang bread and butter talaga namin is yung tindahan ni Mama. So ang tindahan is yung parang talipapa, ganyan. At nung time na yon, parang wala ka ng work din doon, Papa, di ba? Wala. Oo, pre-pandemic, wala na rin work si Papa. So, nagtutulong sila sa tindahan. Tapos, syempre, kapag nasa loob ng, parang village, lang siya, kung sino lang yung nasa loob ng mga nakatira doon, sila lang din yung customer. So, pero enough naman siya na para ma-survive yung pang-araw-araw naming expenses, yung kinikita ni Mama doon. Tapos, pandemic. So, pandemic, COVID. Eh di, syempre, di ba, nung time na yon sarado yung mga tindahan, sinasarado. Bawal lumabas sa subdivision. Oo, bawal lumabas sa subdivision. So, ano nangyayari? Di ba, ang daming naluging businesses, ang daming talagang, kumbaga, nalugmok dahil nga bawal lumabas lahat. So, pero, the Lord is faithful kasi nga nagkabaon-baon kami sa utang before, 'di ba? Dahil doon sa mga nangyayari na mga kapabayaan din naman namin. So pero because of the grace of the Lord during nung pandemic. So because of the grace of the Lord, during nung pandemic, during pandemic, doon kami iniahon ng Lord doon sa matinding pagkakautang. Pag sinabi kong matinding pagkakautang, samot-saring Bombay, as in ilan yung Bombay no na kuwakatok sa bahay. Tapos may utang sa bawat tao, kahit mga kaibigan, kapitbahay, may mga loaning, anong tawag doon? Parang lending, mga lending. So di ba iba yung, tas may bangko pang utang, no, may bangko pang pagkakautang. Talagang lubog kung lubog. Oo, talagang hindi namin alam kung saan. Kaya nga si Mama noon, grabe mabaliw-baliw na siya. Paano kukunan siya? Pero yun nga, during pandemic na ang daming nagsasara, ang daming business na nalugi, doon kami inangat ng Lord na lahat ng pagkakautang namin nabayaran siya. So doon lumakas yung business lalo kasi nga bawal lumabas yung mga tao. So kay Mama nabili. Tapos nagulat kami, ang lakas talaga kumita ni Mama noon. And after how many years na nakulong kami doon, pero nung time nga na imposible na iangat kami ng Lord, doon kami inangat ng Lord talaga. So it's indeed the grace of the Lord, no. Lagi na nga namin sinasabi, Lord, grabe ang buti mo sa pamilya namin, kasi even hindi kami perfect talaga, hindi kami perfect, may kanya-kanya kaming flaws, may kanya-kanya kaming saltek at tapak. pero yung nakikita ng tao na parang lagi nila sinasabi, alam mo, ang blessed ng family mo, no, kasi from sobrang lubog sa pagkakautang. Ngayon, meron pa ding mga challenges pagdating sa finances, pero hindi na katulad dati, na talagang parang isang kahig, isang tuka, kulang pa nga yung ikinakahig. Oo, talagang hindi namin alam. Siguro apart from the Lord, kung wala talaga ang Lord, kung hindi namin kasama ang Lord, wala na. Sira na yung family namin, maybe sila na talaga, as in watak-watak na. Baka namamalimos na lang ako sila ng tulay. Totoo yun, totoo talaga na parang baka kami mga nagsiasawa na kami agad, pero because of the goodness of the Lord and His faithfulness in our family, yun yung love ng Lord, unconditional love ng Lord, siya yung nag-fill in doon sa mga shortcomings namin. Yung, kumbaga, yun yung maganda kapag si Lord nandoon sa pamilya, kapag si Lord nandoon sa relationship. Kasi lahat tayo tao lang, we are all limited, may mga pagkukulang tayo. Pero pag si Lord yung nandoon, siya yung foundation ng pamilya, yung mga pagkukulang na yun, ang Lord ang mag-fill in nun. Kaya, nawo-work out yung mga bagay-bagay. So, may mga pagkakataon na, katulad nun, nagpo-fall pa rin sa temptations, diba? Nagkakaroon pa rin ng sin. Pero again,
ang Lord ganun kabuti eh. Hindi siya nakatingin doon sa ginagawa nyo para i-bless ka. Di ba, Papa? Kung titingnan mo, oo naman. Ay, naku, baka hindi na. Hindi na. Hindi na blinas ng Lord. Hindi na blinas ng Lord dahil konti na lang talaga sa dami pagkakamali. Kaya ako minsan pag nagkakamali ko, umiiyak pa rin. Kasi isa yun sa mga regret ko eh. Sabi ko, ganyan, Lord, ganyan. Bakit, despite ng dami mo nang ginagawa sa akin, nagkakamali pa rin ako. Sabi ko, tinatanong ko kasi, ano ba meron ako? Bakit kahit ganyan na parang palpak pa rin laging nakagawa ko, pero nandiyan pa rin kayo para tulungan ako, para iahon pa rin ako. Sabi ko, ewan ko, kaya minsan, umiiyak talaga ako sa sarili ko. Sabi ko, hanggang sa nakapag-pray pa pala, isang testimony ko ulit yung pandemic. Sabi ko, Lord, kasi gusto ko na talaga magbago. Sabi ko, gusto ko na talaga magbago. Kaya lang, pero nung time naman na yun, talaga medyo na rin ako kasi nalalabanan ko na eh. Oo, nakakonvict na ako ng Holy Spirit na, ganyan. Kasi dumating yung time na parang nasasabungan ako bilang, atras ako. Parang nag-iisip na ako, ay, hindi na, dapat ganun. Kahit pa paano, may laban na. Kaya lang, siyempre, yun nga, kasi napapagaliran pa rin ako ng, siyempre, kumbaga sa pag sa bungero ka, uy, parang kilala ka na gano'n. Iyain ka hanggang sa bahan. Siyempre, maano ka na naman, matetempt ka na naman. Hanggang nakakapag-pray na ako, Lord, sabi ko, alam ko, imposible. Pero alam ko, walang imposible sa inyo. Sabi ko, na sana mapahinto nyo na yung sabong. Sabi ko, pero imposible huminto ang sabong. Sabi ko kasi, hindi talaga kayang pahintuin basta-basta ang sabong. Pero kako sa inyo, imposible hindi nyo magawa. Kaya, pray ko lang sana kasi yun ang paraan para tumigil siya magsabong. Kasi ibang level talaga yung pagka-addict nito sa sabong. Ay, sabi ko sa talaga. Dumating nga sa point na gusto kong magparehab. Sabi ko, kasi hindi ko, sa sarili ko, isipin nyo, kung ikukwento ko rin yung mga karanasan ko sa sobrang kaadikan, na ultimo sapatos, kahit kasi mama mo, nagsabi na nga sa akin na, oy, pa, baka naman sabihin mo lang kung patay ko, isinanglang o binenta mo na kasi para mag-makeup naman ako kasi baka patay ko, binenta mo na, hindi ko alam. Ganong level talaga, na parang kahit magutom kami, wala na siyang pake, basta makapagsabong. Tapos, talagang kahit sino, kahit hindi ko ka-close, utang ko. Mga kapatid ko, napagluloko ko na dumating ko sa point na linoko ko kapatid ko na, papatay na ako, tol, pautangin mo ng pera, babayaran ko utang ko, ganon na, kasi pag hindi ko nabayaran, papatay na ako, ganon. Sino yung kapatid na yan? Baka manunod! Manipat. Shout out daw. Siyempre, kapatid. Although iniisip na nila na sisinungaling. It's a prank. Kaya lang, mamaya nga naman, totoo. Di ba? Kaya, nako, grabe talaga. Yan ang hirap talaga. Kaya dapat talaga, sabi nga ni Pastora, focus on the word talaga. Kasi yun yung magiging sandata mo para matapagtagumpayan mo yung mga temptations. The word of God kasi. Kasi nga, kung sa sarili lang natin lakas na para ma-overcome yung temptation, hindi natin kaya. But with the grace of the Lord, with the help of the Lord, you can overcome it. But anyway, yun nga, yung gusto niya kasi, ang isip niya ng prayer niya, matigil yung sabong kasi yun lang talaga yung paraan para maiwasan niya talagang magsabong, which is so impossible kasi syempre business yan eh. Di ba yung sabong business pa din yan eh. Business ng mga politiko pa. Malaking tax ang kinikita. Oo, malaki yung tax. So anyway, moving forward, ano nangyari? Yun nga, di ba, nagka-pandemic. Oo, bawal talagang pinahinto ang sabong, di ba? Hinto talaga, totally hinto. Wala talagang sabong. Tapos sabi ko, iyak lang naman ako, Lord, talagang grabe talaga kay Lord. Sabi ko, talagang, kumbaga niya, sabi niya, evidence talaga kayo, totoo kayo. Talagang hindi ka pwedeng, isipin mo naman na pahinto. Yun lang pre ko. Yun, kaya nga doon nga kami nakasurvive, nakabili ako ng van, kasi nga, hindi ako nakapagsabong almost 1 year na hindi ako nagsabong. O mga 1 year. Siyempre, kumbaga, nakaipos, time nga na yung pandemic, hindi ko naman sasabing ginawa ni Lord yung pandemic, ha? Oo, hindi yun galing kay Lord. Dahil nag-request siya na tumigil yung sabong. Actually, only good and perfect gift comes from God. It's just that, yung mga negative things na nangyayari sa atin, tineturn around yun ng Lord for our good. Siyempre, hindi naman parang gagawa sa ng ganun kasi yung mga nagiging, problema natin, consequence ng ginagawa natin di ba?
Pero kung tutuusin, si Lord, kung lalakaran mo talaga, wala kang magiging problema. Talagang lahat, puro sarap, puro kaligayahan, puro ano lang, happy lang. Meron nga ako natatandaan, dati, parang kapitbahay yata namin sa umpon. Hindi ko naman alam sa dati, tagal na bata pa ako nun Gugulat ako sa kanila kasi hindi naman sila mayaman. Actually, nangungupahan silang bahay. Parang isang pamilya sila. Lagi lang sila nagigitara, Christian sila. Tapos Christian song, kantaan sa kantaan. Ang saya ng buhay nila, nagtataka ko. Dito ba nga to? Talang ang trabaho yata ng tatay, construction boy lang. Pero makikita mo sa kanila, masaya sila. Parang hindi parang napakasimple ng buhay nila na. Pero that time, di pa ako Christian. Hindi nga ako naniniwala sa Diyos. Kaya parang, sabi ko, parang against pa ako sa kanila. Siguro, iniisip ko lang, corny to. Iniisip lang siguro, wala silang makain, kaya kanta na lang silang kanta. Parang, kasi hindi ko pa naiintindihan nun na ang true happiness pala na kay Lord. Parang gano'n na. Kaya siguro sila, yun ang naladama nila na hindi tayo mayaman, hindi tayo gano'n na, pero masaya sila, di ba? Doon ko lang na-realize talaga na, kasi talaga si Jesus, ano tayo yung tao kasi, di ba create tayo ng Lord? So, meron talagang, merong empty space dun sa heart natin, na si Jesus lang yung makakapag-fill nun. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kayaman, baka may mga narinig kang bilyonaryo na sila, pero they choose to parang kill themselves kasi nga parang feeling nila, bakit ganun, nasa akin na lahat, mayaman ako, famous ako, pero at the end of the day, parang they feel lonely. It's because they don't have Christ. Kasi may friend kami na sa Brunei, na dati kasi yung Brunei Manay, kasi doon nga ako mag-church ng Meron kami yung friend na Christian nga sa, bali, Sultan's flight stewardess. Parang sa personal, ng mga Sultan's family. Sultan kasi that time, siya ang richest man on earth. Yung mga panahon na yon, si Sultan ng Brunei. Siya ang pinakamayaman sa buong mundo, Imagine. Pero kung nakwento nung sinishare nung na kay friend namin, ka-churchmate namin na si Sultan daw, madalas yung parang nakita ng katulala. Tapos nakatingin doon sa mga gold niya, yung sa aeroplano. Tapos parang ang lalim na iniisip, parang imagine naman kasi, parang richest man on earth ka. Yeah. Lahat kaya mo lang gawin. Kaya mong bumili kung anong gusto mo. Sabi nila ba, money can buy happiness? Kasi diba? Mga ganun. Ba't mo isip kung talagang money can buy happiness? Hindi na siya nalulungkot. Kasi kung tutusin, lahat kaya niyang gawin Gusto niya pumunta sa ganitong bansa, gusto niyang kumain ng ganitong pinakamasarap na pagkain. Kahit mag-hire pa nga sa pinakamagaling na chef sa buong mundo, kaya niyang gawin Diba? O kung kaya niya magpapatay, kung gusto niya magpapatay. Pero ba't nalulungkot pa rin siya? Diba? Kung talagang sinasabi niya na ang pera ang kayang bumili ng dapat din siya nalulungkot. Kaya yun ang inaano niya na wala talaga wala dito sa mundo to ang Totoo. parang hindi pera na although totoo na kailangan natin ng pera. Yeah, pero tool lang siya na hindi naman natin kalaban yung pera kasi tool yun siya. Tool talaga natin para maging happy tayo. But the money itself is not the only source of happiness, of true happiness. True happiness. Meron siyang binibigay na happiness pero temporary. Kasi yung mga bagay sa mundo na to, temporary happiness lang yung nabibigay niyan Pero si Jesus Christ, yun nga yung sinashare ko sa students ko, that the greatest treasure that a man could ever have is Jesus Christ Himself. Kasi hindi yun mababawi sa'yo, hindi yun mananakaw sa'yo. At in Jesus Christ, there is always fulfillment, may happiness, may joy. May joy kang mararamdaman talaga kapag na kay Kristo ka. At siguro sa ngayon, yung iba hindi pa maiintindihan yon. But at the end of the day, you just try. When you come to an end of yourself, kunyari yung talagang hindi mo na alam yung gagawin mo. Parang yung moments ni Papa nung before, na sobrang desperate na siya, lumapit na siya sa lahat ng tao, pero wala sa tao, kahit sinong tao. Malapitan niya, wala na talaga siya. Pag ganon, hopefully ay maalala mo lang yung video na to, that again, the greatest treasure that a man could ever have is Jesus Christ. Na lumapit ka lang sa Kanya. Actually, it's the Lord chasing after you. No, patuloy kang hinahabol ng Lord not the other way around. Ang Lord ang naghahanap sa'yo. So, ang tanong lang kasi doon, would you let Him in your heart? So, kung papapasukan mo ba si Jesus sa heart mo, and would you allow Him to move doon sa buhay mo, kung iaalaw mo ba siya? Yun, kaya totoo yun, ang sayang mabuhay ng may Diyos sa puso. May Diyos sa buhay, kasi lahat ng pangangailangan mo, mahanap mo lang yun kay Jesus. Kasi ako, na-experience ko yan. Nabuhay ako ng walang Diyos, at nabuhay ako ngayon na may Diyos. Alam ko ang talagang difference ng
may Diyos ka at walang Diyos. Hindi naman kami perfect. Hindi, Hindi never. pa din kami perfect. Actually, hanggang ngayon, kumbaga under process pa rin ako eh. Talagang inaayos pa rin ako ng Panginoon. Yeah. Kasi siyempre, hindi naman, lalo na nga ako, yung talagang buhay ko ng bata, talagang, sabi ko nga sa inyo, hindi ako marunong magdasal eh. Kahit sa Catholic Church, nag-good ako kasi minsan especially nung high school time na may girlfriend ka na mag-aaya, tapos nagutot ako, ano ba to? Parang kung hindi mo alam gagawin mo sa simbahan, kung mag-amen ka na ba, o magpipis video ka ba, o ano yung dinadasal nila. Yung mga Ave Maria na yan, hindi ko nga alam eh. Talagang wala, kasi lumakataga ako na hindi ako nag-isimba eh. Talagang never akong, hindi ako nakagbabasa ng Bible o ano. Yun nga lang, sabi siya, kilala ko lang si Jesus kasi Pasko. Natural, taon-taon, sineselebrate Pasko eh. Pinanganak si Jesus, ganun lang. Pero, wala na, doon lang. Parang kung ikaw, kilala ko yan si Glay. Pero hindi ko maalam yung pagkatao niya. Wala kang relationship din sa kanya. Hindi mo alam kung ano ba taga yung head knowledge. Kung mabait ba siya o masama siya o ano siya, wala. Basta kilala ko siya, ganun. Si Glay, parang ganun. Kabatean ko yan, parang ganun lang. Ganun lang talaga yung kumbaga, wala, ganun niya lang kilala. Pero doon mo makikita na kahit hindi mo pa kilala ang Diyos talaga ng lubusan, may maganda siyang plano para sa iyo. Siguro yun yung gusto ring sabihin ng Lord sa iyo na kilala, hindi mo man siya kilala, pero kilala ka niya at gusto niyang magkaroon ng relationship with you at may maganda nga siyang plano sa'yo and even sa pamilya mo. Meron pang hope. You just have to trust Him, to entrust Him all your cares because He cares for you. Papa, kung meron kang isang bagay na natutunan sa buhay, siguro let's end this podcast with that question. If you have that one life lesson that you've learned and talaga yun yung natutunan mo talaga na sa tingin mo sobrang gustong-gusto mo siya i-share sa ibang tao, ano yun? Pinaka-life lesson. Yun nga, una-una sa dapat talaga may goal ka. May pangarap ka. Ako nga kasi, bata kasi talaga ako. Magulo ang buhay ko kasi broken family nga kami. Magulo talaga, parang hindi ako nakatikim ng happiness ng bata ko eh. Kasi maliit pa lang kami, broken family kami. Iniwan na kami ng dad ko, parang wala na. Tapos si mami naman, siyempre, marami kami. Nag-co-work siya kung saan, nadidistino siya kung saan na probinsya. Hindi namin siya nakakasama. Once a year lang siya nakaka-uwi. Lumaki ko na, kasama ko lang yung Kuya Ibs ko sa kanya auntie Ay ko na parehong bata pa, 16 years old, saka yung ate Ayin ko, lang yata basta mga bata pa, siguro si Miles 15, di mga 12 years old lang din. Dahil siyempre, nung bata ko, parang wala akong ambition, hindi ko nga alam kung anong gusto kong maging, parang ganun. Basta ganun lang, yung flow lang. Kung ano lang yung naging takbo, ganyan, laro ka lang, ganyan. Kaya nga grade 1 pa lang ako, bulak-bulero na ako eh. Hindi na ako pumapasok. Kasi nga wala man nag-guide sa akin eh. Kung kumain ka na ba o pumasok ka, ganyan, wala. Basta sarili ko ng diskarte sa edad ko na ganyan. Parang pumasok ka, hindi ka pumasok, huwag ka pumasok, kumain ka, kumain. Eh siyempre yun, wala akong goal. Tapos wala akong kaya naging ganun. Tapos, gano'n nga, magulo nga. Dahil parang tapos wala ka pang Diyos. Di lalong mas magulo na. Dahil kasi wala kang ang laging lesson ko na dapat talaga maging siguro dahil kasi nga broken family, dapat talaga may goal ka lang na pagbata ka pa lang magkaroon ka ng tapos dapat talaga maging ka kay Lord, may Diyos ka talaga, maging pumokus ka kay Lord, siyang maging center, dapat isama mo siya sa mga pangarap mo, sa mga decision mo, lagi mo siyang kasama sa lahat ng gagawin mo.